I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings. Paano po nagsimula yung business niyo? Actually, before ako nag-set up ng business, I have to look for a concept. So, chinek ko yung area, definitely. Yung ROAS, ano yung wala dito. Eh, lahat naman, almost meron na sa atin, especially dun sa market area, di ba? Medyo saturated na siya. Dito, along Scout Chotoco, marami na kasing, ang wala sa Scout Chotoco is lugawan. Meron mang lugawan, malalayo yung distance. Meron sa may Megasus, tas after nun, dito, middle wala. Doon banda sa area na yon wala din. Very rare. So, yun yung sinet up ko. Ang concept talaga original was actually merienda house. So, typical merienda ang inventa ko. Like mga lugaw, sopas, pansit, spaghetti, parang yung different pasta, mga pika-pika. Yan lang talaga yung dapat kong concept. Pero nung nag-start kasi ako December. So, very in-demand yung lugaw. So, since fast-moving yung lugaw, nag-concentrate ako doon. Kasi when you start a business, kailangan meron kang 5 kinds of product na i-offer. So, nag-start kami nga with pasta, with mga siopaw-siomay, lugaw. Meron din kami, nag-start kami ng ulam. Pero ang pinaka-bestseller kasi, ang hinahanap sa amin is yung lugaw. So, ko nga po masarap. Oo, nag-concentrate ako sa lugaw. Nagkaroon lang ako ng innovation when it comes to lugaw. Nag-offer ako ng parang di ba typical lugaw sa atin, plain lang with egg. So ako, naglugaw all you can ako. Tapos parang you can choose your own toppings. Kasi di ba parang very common sa atin yung pagsasabi mong lugaw with egg lang, or minsan lugaw with ganito lang, walang variety. Kaya yung special namin all in. Meron kami egg, parang may lugaw with egg, may lugaw with siomay, may isaw na siya kasama, may tofu, may chicharon, all in. So yun yung bestseller sa amin. Parang from one major product, nag-innovate na ako na ano yung pwede kong ilagay dito. Kaya naglabas kami ng concept na lugaw all you can, may lugaw special ako, tapos you can choose your own toppings kasi not all naman like the isaw. So meron din kami na ginagamit na parang from beef naman. Parang sa buwaya, parang yung ginagamit for kare-kare, yun naman yung sabi ano namin. Magkano po yung yung puhunan nyo? Magsisimula pa lang kayo. Nag-start ako actually dito kasi since nga before is partnership kami, mababa lang. Kasi kanya yung place, parang industrial partner kami. When you say industrial partner kasi, parang yung akin lang talaga yung capital. Parang yung isang tao yung hawak for capital, yung isa for talagang lahat, manpower and everything. Pero since nga yung kanya yung place, parang yung naging contribution. And meron kasi ako mga old pa na gamit na pwedeng nire-use ko lang. So, I've started here as 50. Mga 50 days week. More or less, nasa 50. Kasi ang pinakamahal actually bilhin is the equipment. Kasi like, sa amin pa lang, yung kaldero mo for lugaw, 1 big casserole mo will cost you around 2 plus. Hindi mo pwedeng isa lang yung bibilhin mo. So, yung steamer mo pa lang. So, yung pinaka-major talaga na naging expenses namin is mga equipment. Tapos, yung mga first utensils. Bakit po ito yung napili nyo na negosyo? Ever since kasi nasa food industry ako. Ever since HRM ako, I'm an HRM graduate student. Tapos nag-baking and pastry class ako. So, I'm really into food. So, basta food, mahilig ako kahit basta pagkain. Siguro kayo mahilig din ako kumain. Yun. Parang yun yung passion ko eh. Passion ko is to eat. Once na makatikim ako ng pagkain sa restaurant, alam ko na agad lutuin. So, parang, kaya yung lugaw namin actually na-produce na ito Bulacan. Bulacan lugaw ito. Kasi there are different kinds of lugaw. Parang nasanay tayo yung pag lugaw, parang white, or yung yellow lang, or yung ganito. Pero sa amin kasi it tastes like yung sa Bulacan na lugaw. Sa paanong paraan nyo po napaunlad yung negosyo? Unang-una siguro yung discipline. That's number 1. Even sa'yo yung negosyo, hindi ko inisip na akin to. Na kailangan as early as 5 a.m., 5:30, I have to be in the store na. Kahit sabihin mo may taong magbubukas sa'yo, hindi ko inisip na akin to na parang anytime pwede akong pumunta, hindi. So yung unang-unang yun,
kailangan ikaw yung laging nasa store. Ikaw yung laging nag-lead sa team mo. Yun, siguro yung masasabi ko, yung pag if you have discipline kasi, hindi, tsaka yung objective mo nga, na parang ano ba yung purpose, bakit ka nag-business? So, kailangan yun din. Yung objective ka, number one objective mo, pangalawa, of course, yung discipline mo, how to reach your goal na kailangan, ano, parang kasi we have a certain target, paano mag-hit yun, kailangan as early as 5:30, nandito yung saan. We're open at 6 a.m. Minsan, nagko-close kami noong December hanggang 10. 10 p.m. Hanggat may tao, hindi mo pwedeng pahindian. So, gano'n. Talagang side by side, matutulog ka talaga, wala kang enough rest, kailangan tumayo, tatayo ka talaga. So, yun yung number one na masasabi ko sa'yo, yung discipline, tsaka yung determination mo talaga. Kasi if you, madali lang madali actually mag-negosyo, pero kung hindi mo rin, and siguro another secret is yung parang you enjoy nga what you do. Kasi pag hindi ka nag-e-enjoy magtinda, hindi ka nahihiya ka magtinda, wala mangyayari. Hindi ka makakuha ng customer. Hindi, parang yun, aside from customer service, of course, you have to improve your relationship. I have to build rapport in the community kasi hindi ako palalabas eh. Kumbaga ako yung taong pagka, before work lang bahay, biglang sa community mo, kailangan mong alamin sino yung tao sa paligid, yung pinag-aralan ko, sino ba yung magiging neighbors ko. So I have to make close with the neighbors. Kasi kailangan ko yung mga comments nila, suggestions nila. Doon ako nag-start. Siyempre, nandiyan yung, at first, yung mga first month mo, lahat ng palpak mo. Kailangan naka-take down notes yun. Ay, yung mga areas for improvement mo. Hanggang little by little na improve namin. We started talaga as scratch. Wala akong tarpaulin, wala akong display, mesa lang, kaldero lang, isang lugaw lang. Okay na. Kasi objective ko nun, maubos ko lang isang kalderong lugaw ko, okay na. Tapos hanggang nag-click nga siya, so nag-add kami ulit. Hanggang dumami yung product. Na sino po katulong niyo sa pagpapaunlad? Family, yung kids ko. Yan, nakikita niya, si Eliza, yung daughter ko, tumatao dito. After school, duty na niya. Balit kami, shifting. Ako sa umaga, pag weekend, sila. Yun, Hindi po mahirap. Mahirap, syempre. Mahirap kasi sa kanila, alam ko din, medyo kailangan kasi lahat sacrifice eh. So, after school niya, from school, diretso dito yon. Ako naman yung pauuwi niya to rest. Babalik ako pag mag-close niya. Pero pag whole day, yun, kami, tsaka of course, thankful ako sa may angels ako. Kasi number one yun eh. Sabi ko nga, I really owe it to my team. Kasi pag ang tao mo hindi rin maayos, wala din. Kahit meron ka laging capital, pag yung tao mo, yung frontline mo, eh hindi marunong, wala. Siguro yun din. Talagang asset mo din yung tao mo. Kailangan okay yung Okay talaga yung tao mo, yung of course, yung iti-train mo rin sila eh, how to deal with the customers, how to interact with them. Kung bibigyan muli kayo ng pagkakataon na magtayo pa ng isang negosyo, ano to at bakit? Good. Actually, I'm looking for another business. May ino-offer sa akin in Tarlac lang, SM Tarlac and SM Baguio. Ang worry ko lang, masyadong malayo. Malayo. So, ang kinukuha ko muna yung talagang malalapit. Pero ever since talaga po, aside from yung salon namin before, kasi yun na naman yung gusto ko eh. Kung ano yung gusto ko, yung tatayo ko. Kasi gusto ko lagi naka-nail polish ka everything. So, nagtayo ako ng salon. Ang problem lang, pag hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo talaga, or hindi mo alam yung in and out ng business, hindi rin mag-grow talaga. Hindi Like yun, example, nagtayo ako ng salon. Nag-aral man ako mag-haircut, hindi ko passion to do haircut. It will not work. Hindi talaga siya nag-work out with me. So talagang bumalik ako sa food business kasi parang siguro ever since ito yung forte ko. Tama. So, ano yung sikreto nyo sa patuloy na pag-andar ng inyong negosyo? Sikap at syaga, totoo yun. Tama. And number one, talaga, dasal. Parang before we start the day, kailangan magdadasal kami. Ako, pagising ko pa lang, ganun, Lord, ikaw na bahala sa store. Laging ganun. Laging, yun yung number one factor. Tapos pag may sales kami or nakabenta, of course, magpapasalamat ka. Kahit dito lang, parang, ay naku, thank you Lord, may customer po ako. Laging ganun, hindi nawawala sa amin. Parang yun na yun ata yung naging sa amin. Laging, basta pag may customer, thank you po. Laging ganun. Kasi yun yung kailangan din. Sa hirap bumenta ngayon at sa dami ng competitor mo,
Napakahirap. Kahit magkakaiba kayo, like yung ibang competitor mo, gagayahin yung business mo, i-adapt nila kung ano meron. Kasi yung ganun talaga eh. Healthy competition. Nagayahan talaga. Meron talaga, gayahan. Kasi kung ano makita nilang click sa'yo, i-adapt nila. So, kailangan lagi kang may bago. May bago kang i-offer, may bago kang yung hindi mawawala. Tsaka from time to time ka, kailangan alam mo yung product mix mo. Na, okay, may ganito ka ng December, January, diba, adapt na naman. Naranasan nyo na bang malugi? Kung naranasan nyo ito, anong ginawa nyo pang makabawi nyo? Malugi, yung in a sense na itong existing or old business. Kahit yung old business. Yung old business namin is, talagang give up ko siya. Kasi the rent, Yung parlor. yung salon and yung meron kaming food corner din. Give up ko kasi one, malayo nga. Pangalawa, sobrang mahal ng rent. Kasi we're renting the space 35,000. Tapos yung income mo, hindi naman kaya. Hindi Kasi ganun. pag tower mo, pa everything hindi. Ang total expense namin kasi for a month noon, paabot ako ng 70 to 80,000. So, 20 to 30 lang yung bumabalik sa Wala, as in wala talaga. So, kung ano, kinuha ko lang. Ano yung finilter out ko, ano yung maling ginawa namin before, yun yung tinama ko ngayon. So, yung number one na focus ko nung unang business namin is of course yung area. Kasi nasa commercial ka, mahal lang rin. So, ang natutunan ko, hindi naman pala. Hindi laging kailangan nasa commercial area ka. Kasi if you have a product na masarap, babalikan ka. Like, ang clientele ko is hindi lahat taga-Rojas, hindi mostly taga-Rojas. Yung mga nagpa-park na kotse, taga-scout area ang customer. Binabalik-balikan. Binabalik-balikan. So, hindi talaga siya yung sa rent or yung sa commercial area or anything. As long as you have the right product, parang yung right people working with you, tapos, yung siguro yung cleanliness of the store lang, quality and cleanliness and the service, that's number one. Yun yung 3 factor na talagang kinikip namin na we have to focus 100%. Quality, service, and cleanliness. If you have yung 3 na yon, wala kang magiging problem. Kasi food ka eh. If you're in food business, yun yung number 1 key factor talaga. Ano-anong problema ang inyong tinahak sa inyong negosyo? Ang number 1 challenge talaga pagdating sa negosyo, sir, people. Kasi nandyan yung hindi ka papasukan, or minsan maraming kalokohan, hindi mawawala eh. Kaya kailangan hands-on ka. If you have business talaga, kailangan hands-on. Hindi mo siya pwedeng iiwanan. Kasi iba-iba yung Kaya tao. namomonitor. O monitor mo everyday, inventory, product inventory, kailangan we do it on a daily basis talaga. Lahat yon from product. Weekly inventory, we do it sa aming mga equipments. Tools and equipment, weekly inventory, ginagawa namin yan. Meaning yung mga glass namin, spoon and fork, binibilang ko yan on a weekly basis. Daily basis product talaga. So, ganun talaga siya kabusisi. So, bilang isang businesswoman, gaano kahirap magpatakbo ng ganitong klaseng negosyo para sa inyo? Sa akin, hindi mahirap kasi nag-enjoy ako eh. Parang, Basta passion mo. basta passion mo and you're enjoying talaga parang the things that you do, walang problema. Like ako, sanay ako magising ng maaga. So, hindi ko naging problem yung gising ka na maaga just to be in the store. Basta as early as 4 a.m., gising na ako. So, maaga, nandito ka na, nag-enjoy naman ako. Makita yung mga neighbors mo na maaga. Or, yun, set up, hindi sa akin naging problema yung ganun. Wala naman akong, Sanay ka na rin. siguro dahil sanay na din, one. Tapos, for two nga, parang second is parang, nag-enjoy nga ako. Parang nagluluto-lutuan. Parang sa akin parang mas nabobore ako pag nagstay ako sa bahay. Pag walang 8 hours a ginagawa. day. Or nabobore ako manood ng TV. Pag inabot na yung mata ko manood ng TV ng 1 to 2 hours, ayoko na. Pero pag nandito nagstay ka, mas na-enjoy ako. Nakakapag-enjoy. Mas Yun na-enjoy lang. ako magluto, mag-bake, gano'n. Yun lang po. Thank you! Thank you po. Okay, dapat laging advice niyo. Dapat have to be business. Kasi mahirap. Naging piano ako for 15 years. Hindi Red Ribbon, di ba? From Chowking, naging operations manager ako. Parang na-reach ko na. Parang
I'm directly reporting na ako sa president, kay Gaisano, kasi that's my previous boss, pero hindi pa rin yun yung gusto mo eh. So, mas maganda Kasi talaga pag may business. sarili. Oo. Hawak mo yung time mo. Basta you have right attitude nga lang and discipline. Wala kang magiging problema. Thank you po. Sige. Kamusta niyo po kami kay Lai?